But when they saw Jesus crucified on the cross, their faith started to waver. Sapagkat hindi nila matanggap na ang Kristo ay mamamatay. Wala pa silang revelation na talagang kailangan mamamatay ang Kristo to offer Himself up so that man might be reconciled to God. Wala silang revelation sa bagay na yon, that the blood of Jesus has to be shed as a ransom for many. So, namamatay ang ating Panginoon, parang sa paningin nila ay nawalan sila ng pag-asa. So, nandun sila sa upper room. They close the door, they close the windows. At habang sila ay nandoon sa gitna na nanalangin, kinakabahan ano nang mangyayari sa kanila, dahil grabe ang persecution, bigla na lamang ang Panginoon ay lumusot sa pader at tumayo sa kanilang kalagitnaan. Glorified body. Sabi ng Panginoon, natakot sila. Sabi ng Panginoon, I am not a ghost. Hindi ako, sabi niya, multo. Hipuin niyo ako. So, ang glorified body, lumulusot. Pero, nahihipo. Amen. Nahihipo. Sabi ng Panginoon, hipuin niyo ako. Dahil ang multo ay hindi mo mahihipo. Kaya huwag kang matakot sa multo. Okay, hayaan mo na siya lang humipo sa iyo. Jesus name. Pero hindi mo siya mahihipo. Espiritu kasi yan. Pero ang Panginoon, nang hipuin nila, nahipo nila. Iwala doon si Thomas. Nang kwentuhan nila, naku Thomas, alam mo ba, dumating ang guro. Nagpakita sa amin, sabi niya, hindi ako maniniwala. Maliban na lamang isuksok ko ang aking daliri sa kanyang palad, sa butas ng kanyang mga palad. Hindi ako maniniwala na magsalita ganoon si Thomas. Biglang lumitaw ang Panginoon. Thomas, isuksok mo na. Mga kapatid, yan ang glorified body. At isa pa, ang glorified body, siguro magtatanong ka, kakain pa ba tayo doon? May katanungan kayo niya. Ang mga katanungan niyan yung mga mahihilig kumain. Kakain pa kasi kaligayahan nila yan ay kumain dito sa lupa. Kaya huwag kayo masyadong kumain ng matindi dahil magkaka-appendix ka. So, kumakain ba ang glorified body? Nang ang Panginoon, hinanap niya ang kanyang mga disciples kasi tipo pala ito ng mga takbuhin. Nag-backslide kaagad, hindi lang nakita si Jesus ilang araw, nag-backslide, nasaan na sila? Ayon, namangka muli, ng isda muli. Kasi hindi nila sinunog ang kanilang bangka at ang kanilang net. Kaya may binalikan pa sila. Kasi ang ibang mga lingkod ng Diyos sa panahon na medyo mahirap na kalagayan, gustong balikan ng bangka niya. Mamingwit na lang akong muli, mangisda na lang akong muli. So, may binalikan sila, nangisda sila. Then, mayroon doon sa dalampasigan na nagsalita, ihagis mo ang iyong net. Paghagis nila, puno-puno ng isda. At sabi nila, nagbulong-bulungan, sino yan? Sabi nila, parang ang guro. At, well, ang Panginoon, hindi siya maraming talkies na tao. Nang sila ay dumaong sa dalampasigan, sabi ng Panginoon, magluto tayo. May isda pa kayo diyan, may tinapay pa kayo diyan, magluto kayo at kakain tayo. Mga kapatid, good news ito sa mga palakain. Pag may glorified body ka, kumakain ka. Pero huwag niyo lang akong tanungin kung may CR doon. So anyway po mga kapatid, ang glorified body ay lumulusot, ngunit nahihipo, kumakain. At ang speed niya ay napakabilis. Halos ang speed niya siguro ay halos speed of light. Pag nainisip niyo sa isang lugar, andun siya kagad.
Kasi po, ang glorified body, hindi limited sa mga katulad ng ating physical body na maraming limitation ng ating mga physical body. Katulad ng preaching kagabi, sinabi sa atin ay walang matanda sa langit. Amen. Walang tao doon na may arthritis sa langit. Praise the Lord for that. Amen. Kung ang buhok mo ay medyo namamaalam na, purihin mo na ang Panginoon. Dahil pag dating mo sa langit, bibigyan ka ng Diyos ng buhok ng pagkagandahan. Sabi nga, pagbungal ka na, babakuran muli ng Panginoon ang iyong ginagit. Amen. So maraming magagandang mga bagay na gagawin ang Panginoon sa time ng tinatawag na rapture. Amen ba? Kaya po ang mundong ito nagpapakahirap. Kaya nga sa atin, di ba, maraming rejuvenation clinic. Alam niyo yung rejuvenation clinic? Yung pababatain niya ikaw. At ang iba naman ay bumabata. Pero ang iba naman ay talagang lalong tumanda. Dahil nagkauka-uka ang mga mukha nila. So marami pong mga iniimbento ang tao para yung katawan niya ay manatili na malusog at bata. Meron po akong kilala na nasa rejuvenation clinic siya o business. At ito po ay siguro I don't know kung mga 30 years na siya o 25 years sa ganitong klaseng hanap buhay. Isa sa mga pioneers dito po sa Pilipinas. Alam mo po, mayroon silang ini-inject sa tao na pag na-inject ka ngayon, ay susunod na araw, i-inject ka naman. No, every other day, and then every other month, ganun po ang injection at ang mahal ng injection. Alam niyo po, yung mga staff doon, nakaipon sila ng mga maliliit lang na naiwan doon sa gamot. Then nakabuo sila ng isang vial. At ang sabi nila sa akin, Brother Romy, gusto mong subukan? Sinubukan ko, sabi ko, sige nga. In-inject nila sa akin. Alam niyo po, kinabukasan, damang-dama ko talaga. Yung bagong lakas. Nang time na yon, I was 33 years old. No, 34 years old. Nag-i-injectan ako po noon, para baga ang pakiramdam ko ay para akong 22 years old. Yung lakas, yung nadadama kong lakas ay parang 20, alam mo yung mga ganyang edad, 22 hanggang 25, halos walang pagod yan eh. Pero pagdating mo ng mga 26, 27, 28, makakadama ka na yan. Medyo mayroon na kahit po konti. Alam niya ng mga lumagpas na sa edad na yan. Mag-a-agree kayo dyan sa akin. Amen ba? So, alam niyo po, maraming invento ang tao paano mapanatili ang kabataan. Kaya nga may naroon akong narinig at pati sa sine ay ginagawa nila ng pelikula, yung hinahanap ng mga tao, yung tinatawag nilang fountain of youth. Pero mga kapatid, ang fountain of youth ay matatagpuan mo. Wala po sa ibang aklat naririto ang fountain of youth. Amen po. Sinampulan ng Panginoon. Sino ang unang sinampulan ng Panginoon sa fountain of youth? Ang unang sinampulan ng Panginoon ay walang iba kundi si Sarah. Saan ka ba naman nakakita ng 90, biglang lumaki ang tiyan? Nakakahiya man dahil 90 na, lola na, nabuntis man. Pero ako'y naniniwala na si Sarah, bago siya nabuntis, bumalik muna ang kabataan ng kanyang katawan. Amen? Hindi siya pwede mabuntis. Nauugod-ugod siya at puno siya ng kulubot. Mahihiya talaga si Abraham. Nakakita ka naman ng babae na halos puro ugat na lang. Uugod-ugod na, laki naman ang siya. Ano na? May ginawa na.